habang inaayos po natin ang ating kunting palabas, ay gusto ko pong ipaalam sa inyo na si Sister Dory po ay isa po sa grupo namin, yung Apostolado ng Panalangin. Nung siya ay nabubuhay pa, active po siyang group, miyembro ng aming grupo. Kaya po, andito po ako sa inyong harapan bilang representative ng aming grupo. Dahil sa kanyang kaaktibo sa aming grupo, marami po siyang nagawang kabutihan para sa amin. Isa po siyang huwara na kasapi ng aming grupo. Halos lahat po ng mga financial na pangailangan sa kanya po namin hinihingi. Lalong-lalong na po sa mga kapistahan ng Sacred Heart of Jesus. Andyan po siya parati. Hindi po siya nagpapabaya. At sa loob po ng ilang taon niyang naging membro, nagiging, sabi nga ni Father, pinagharian na siya ng Panginoon. At hindi ko po alam na marami pala siyang mga ginagawang kabutihan para po sa mga taong inaakay niya, yung mga kaluluwang naliligaw, ay inaakay niya. Minsan po, nung ako po ay hindi ko pa po siyang kilala nung panahon na yon, nakikita ko na po siyang lagi nagsisimba. Pag sinabi kong Dory Vermo, siya po yung nakaupo sa unang hilira ng upuan ng simbahan, at siya po ay doon niya ang dating. Ganda po ng damit, marami pong alahas, at nakakahiya po siyang lapitan. Yun po ang una kong impression sa kanya, na parang nakakahiyang lapitan kasi doon niya po ang dating niya. Pero po nung ako in-appoint ni Father bilang mamuno sa Apostolado ng Panalangin, kailangan ko po siyang maging kaibigan dahil siyempre kagrupo ko siya. Noong una, patulot akong lumapit. Pero nung lumapit ako, napakabait pala niya at masyado siyang generous. Ang hindi ko pong malilimutan yung minsan, ang sabi niya nga sa akin, magsuot daw ako ng uniform na kulay violet na pantalon. Sabi ko po, Sister Dory, hindi ko po, ayaw ko po magsuot ng violet na pantalon. Sabi niya, magsuot ka bilang isang presidente ng organization natin, magsuot ka ng kulay violet. At binigyan niya ako ng perang pambili ng pantalon. Nung pinatahi ko na yung pantalon, ang tinahi sa akin kasi akala nung mananahi, sasali ako sa isang sayaw. Kaya ang tinahi sa akin, satin na pantalon na kulay violet. Hindi ko siya maisusuot. Kaya ang ginawa ko, talagang nagpursige ako para magpatahi talaga ako ng pantalon na kulay violet. Kaya nahihiya man akong isuot, pero karangalan ko kasi siyang mismo ang gustong magsuot ako ng violet na pantalon. Hindi lang po yun. At bilang isang nanay, minsan naman nagkaroon ako ng karamdaman. Minsan pag sinasabi ko sa kanya, Sister Dory, meron akong naramdaman. Talagang tuwing misa, tuwing nagsisimba siya, sabi, halika dito, titignan ko kung malaki pa ba yung, kasi may bukol ako dito. Sabi niya, gusto mo ipagamot kita, ako bahala. Sabi niya, ako gagastos. Sabi ko, wag na po. Sabi niya, sige, una ka pang mamatay sa akin. Yun ang sabi niya sa akin, una ka pang mamatay sa akin. Pero na-diagnose siya nung June na meron na pala siyang cancer, stage 3 na pala. Pero malakas pa rin ang loob niya. Sabi namin, pag-pray ka namin na sana gumaling ka. At nung birthday nga namin, kasi magkasabay kami ng birthday nito, kaya hindi ko talaga siya makakalimutan kasi tuwing may birthday, lagi akong kasama, maski family affair, ando doon ako kasama parate. Kasi nagagalit siya pag hindi ako sumasama. Lagi akong tinatakot noon. Sinasabi niya, pag hindi ka sumama, hindi na ako magsisimpa dyan sa atin. Hindi na kita kaibigan. Yun ang sinasabi niya. Kaya lahat ng mga affair ng mga pamilya nila, lagi kami kasama. Sister Cora, yung kanyang pinakamatalik na kaibigan. 3 kami, laging kasama. Pati dito sa bahay nila, minsan nagbabanding kami sa loob ng kwarto, nagtatawanan, kumakain.
supper sa kanilang pamilya, ako yung kanyang pinapaluto. Pero habang nagluluto ako, nakaabang sa akin. Nakatutok yung ventilador, nakaabang sa akin. At sinasabi niya, kailangan yung luto ko, kasing sarap ng luto niya. Ganun ang kanyang sinasabi sa akin. At nagpapasalamat naman ako dahil sa maiksing panahon na nakilala ko siya, naging magka-close kami. Hindi ko alam, kaya pala magka-close kami kasi nga pareho kami ng birthday. Kaya yun po, yung mga panahon na parang minsan, pero hindi ko talaga siya tinatalikuran mula nung sinasabi niya na may cancer na siya, hindi na siya makapagsimba. Talagang nagpupursige ako. Tumawag ako ng pare para mapagpakumbisal siya at sinusubukan ko siya lagi tuwing Biyernes at Linggo. Ang isang ayaw niya, yung pag pumunta ako rito na may kasama siya, ayaw niyang makita na naghihirap siya, ayaw niya magpadalaw sa mga kasama namin. Sinasabi niya, pag pumunta ka rito, ikaw lang mag-isa, kaya si Sister Cora. Pero yung mga kasamahan namin, gusto talagang galawin siya. Pagkatapos nun, ako ang pinapagalitan. Sabi niya, di ba sabi ko sa'yo, ikaw lang pumunta, huwag kang magsama. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga kasama ko na huwag kayong pumunta. Nagpupursige din silang makita siya. Kaya, ayun, hanggang sa na-confine na siya at hanggang sa umanaw na. At sa kanina po, habang kami nagdadasal, mayroon pong pumasok sa aking kaisipan, parang nablangko po ako, nablangko kami habang kami nagdarasal. At parang sinasabi niya sa akin na, sabihin mo kay Sister Ami na kantahin ninyo yung kanta na paboritong-paborito ko nung ako'y nagka-choir pa. Yun ang sinasabi niya. Kaya, pakinggan muna natin yung kanta na gusto niya at awitin po ng ating mga kasamang mga apostolado ng panalangin at tayo po tulungan ng ating mga choir. Pakinggan po natin ang paboritong kanta ni Sister Dory sa ating simbahan.
bahagi ay magsasalita po si Piskal bilang pagpupugay sa kanyang ina, pinakamabait na ina na pumanaw. Magandang gabi po sa lahat. Una-una po ang pasalamat ng aming pamilya sa akin, mahal sa akin. May kasabihan nga po na kung kailan wala na yung ating mahal sa natin na alala yung kailan mahuhuti na po. Sa nakikita ko po ngayon sa karamihan po ng mga taong nagmamahal sa kanya, kahit po may pagdadalamhati sa aming mga puso, sa likod po nito ay mayroon pa rin yung kasiyahan sapagkat alam po namin na mananatili po siya sa inyo at sa aming mga puso. Tama-tama po yung nakalagay dun sa tribute to Mami Dory. Bagay na bagay po sa kanyang kasabihan, great mother, great grandmother, and a friend to all. Isa po si Mami sa isa sa pinakadakilang ina na nakilala ko. At kagaya rin po ng ibang mga dakilang ina, at kagaya rin po ng ating mga nababasa sa Biblia, siya po ay laging nagmamalasakit, lalong-lalo na po sa kanyang mga anak na naliligaw ng landas. Kagaya rin po ng ating Panginoong Diyos, kung sino po yung kanyang tupan na nawawala, siya po ang kanyang hinahanap. Ganun din po ang amin. Sa amin naman, sa kanya naman po mga apo, datapot hindi po niya na ipapakita ng lubusan ng kanyang pagmamahal. Sa kabila po nito ay palihim po niya ng pinakikita ito sa mamamagitan din po ng pagmamalasakit sa kanila. At bilang patutuo din po kung si ating Brad, kung tawagin na ni Mami po ay si Brad, ito po isang pagpapatunay ng kanyang pagmamahal sa mga kaibigan niya, sa mga kasamahan niya sa simbahan. At kahit po nawala na ang aming mami, naniniwala po ako na masaya na rin siya sapagkat nakita po niya ang pagmamahal natin lahat sa kanya. Muli po, ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyo pong malasakit, pagmamahal sa aming mahal na ina. Maraming salamat. Si Sister Dory po bilang isang lingkod, isa po siyang pinagharian ng Diyos. Sabi nga ni Father sa kanyang homily nung linggo, nung sinabi niya na kilala niyo ba si Sister Dory, yun pong babaeng magandang damit, mataba, na nakaupo dyan sa unahan ng simbahan. Umanaw na po siya. Lahat ng tao nagbulong-bulungan sila. Ay, namatay na pala. Ganun kakilala si Sister Dory sa mga parishioner. Hindi po niya nakakaligtaan magsimba. Tuwing umaga talaga yun. At sa totoo lang, dito nga nung siya ay nabubuhay pa at siya ay malakas pa, inaakay niya lahat ng mga kaluluwa na hindi nagsisimba. Talagang nagtumatawag siya ng pare at may misa dito sa lugar na ito. At para maingganyo yung mga taong kanyang natawag para dumating o dumalo sa misa, nagluluto yun ng merienda. Binibigyan niya yung mga taong nagsisimba para maakit lang magsimba. Ganon Sister Dory. Para siyang isang sugo ng ating Panginoon para makaakay ng kapwa, mga kaluluwa na ilapit sa Diyos. Ganon siya kalapit sa ating Panginoon. At isang pinakamagandang ginawa niya sa aming grupo, lalo na pag mayroon kaming mga Christmas party, maski hirap na siyang lumakad, talagang doon siya, lagi siyang sumusubaybay sa amin at nakikijoin sa aming grupo. Kaya nga, Sister Dory, kung nasaan ka man, hindi ka na namin makakalimutan, lalong-lalo na pag birthday ko, birthday mo rin.
isang kapatid, bilang isang kaibigan, bilang isang ina. Namimiss ka namin. Namimiss ka namin sa ginagawa mo, lalong-lalo sa akin. Kasi matagal na akong walang ina at naramdaman ko yun sa iyo. Dahil sa pinapakita mo sa akin. Kaya maraming salamat po sa iyo. At hindi kita malilimutan habang ako nabubuhay.